Ang dahilan ng pagbakwit ng mga Teduray at Lamangyan mula sa kanilang lupaing ninuno ay dahil sa kaguluhan. Hindi gaano nung arm. Ang pinakamalaki itong BARM nagsimula nung mga 2018, simula nung napirmahan ang BOL. Ang dahilan nito ay ang pagpasok o pang-aagaw ng mga armadong grupo. So hanggang ngayon po, hindi pa po kami nakabalik sa aming lugar na dito pa po kami nakatira sa barangay Kuya na nakitira lang po kami sa mga bahay na wala pong tao. Tapos hanggang ngayon po hindi pa po kami nakauwi dahil hindi pa namin matiyak kung peaceful na ba talaga dahil hindi pa po namin masiguro kung okay na ba dahil minsan naranasan din po namin bumalik kami doon, tag 2 months kami doon. May mangyari din po na pabalik-balik yung mga armado doon. Yun po ang dahilan namin na hindi na po kami wala na po kaming plano na bumalik doon kahit yung hirap namin. Tinitiis po namin, hindi po kami makapagtrabaho. Tapos yung hanap buhay po namin sa aming mga pangangailangan. So humahanap na lang po kami ng paraan. Yung mister ko po doon po siya nakahanap ng trabaho sa Cotabato City. Construction po yun. So hindi po yun sapat sa aming pamumuhay dahil hindi po kami makatrabaho. Yung mga gastusin namin sa aming mga bata sa school, halos yung mga gamit nila wala po kaming ibili dahil hindi po kami malaya sa aming tinitirahan ngayon dahil hindi nga kami makapagtrabaho. Hindi katulad noon na wala pang gulo, makakuha kami ng malaki sa aming farm, tapos may mga hayop po kami. Tanggap ko sana kung anong hirap, wala kaming sa aming pangangailangan. Basta makabalik lang kami sa aming lugar. Kasi doon malaya kami kahit yung mga lang ang pagkain namin, mga saging. So doon makabudget kami sa aming mga pangangailangan dahil mayroon mga tanim. Kahit walang pera, makakain ka. Panawagan ko po sa aming pamahalaan na itong problema namin tungkol sa mga lupain, natulungan po kami ng ating gobyerno na papaano po namin makausap ng maayos yung mga kapatid na Moro para kami alam namin na safe na kami at saka alam din nila kung mapasakan nila ba itong mga lupain namin o hindi kasi kami po since birth na po kami dito, yung mga magulang namin hanggang dito na po sila inilibing. So yun po yung namin na talagang sa amin ang mga lupain ito. So hindi po namin inangkin ng basta kundi mula po sa aming mga ninuno. Sa parte ng kababaihan, ang gusto lang sana namin ay kilalanin yung aming kakayahan bilang mga IP women at mabigyan kami ng konkretong mekanismo para wakasan ang kaguluhan sa amin dahil kami ang unang maaapektuhan, kami yung vulnerable kasama ng aming mga anak. Naging problema itong tinatawag na mineral reservation area dito sa South Upi, yung 3,566 hectares na kukunin ng gobyerno ng BARM sa pamamagitan ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy sa pamamagitan ng kanilang proposed executive order na i-proclaim bilang MRA.
yung lupain na kung saan napakadaming community na mga katutubong Teduray at Lamangyan. So kung ma-proclaim ito, maaaring mapalis itong mga tao sa kanilang komunidad at saan sila pupunta. So lalong makadagdag sa kanilang kahirapan sa buhay, sa kawalan ng seguridad sa kanilang lupain, at lahat ng mga karapatan nila dito sa lupa, ang kanilang mga likas na yaman ay wala na silang access kung magiging MRA na ito. Wala pong FPIC po na nangyari na ganito magkakaroon ng mineral reservation po. So, ang isa pong dahilan nito na ayaw namin kasi po ang katutubong Teduray is ang lupa ay buhay, ang kanyang prinsipyo sa lupa. Pagka wala ka po sa lupa, nakahiwalay ka sa iyong lupa, so parang kinitil na rin yung buhay ng katutubo. Kasi po doon lang po sila kasi umaasa sa pagtatanim ng mga mais, palay, doon lang po sila nabubuhay. So pagka magkakaroon po kasi ng mineral reservation, ang kwan po ng nakalagay po sa isipan ng mga tao is paano na kami pagka magkakaroon ng mineral reservation. So saan na po kami pupunta? Saan na po kami mamumuhay? Saan na po kami magtatanim? So yun po yung isang dahilan. Kasi ang iniisip po namin, yung aming pang mga saling lahi, yung aming generation, saan po sila mamumuhay, no? At isa sa kinatatakutan namin ngayon dito sa Barangay Kuya ay kasama na identify ng MENRE yung aming lugar na gagawin nilang mineral reservation. At talagang tumututol kami sa MRA na yan sapagkat ang lupa sa amin ay karugtong ng aming buhay. Ito yung aming tahanan. Hindi kami mabuhay sa Maynila, hindi kami mabuhay sa Cotabato, hindi kami mabuhay sa Davao dahil hindi namin alam kung anong gagawin namin doon. Ang alam lang namin ay pagtanim ng mga prutas, mga punong kahoy, mga gulay para pagkukunan namin ng aming mga kakanin araw-araw. Una, ang pamumuhay lang namin dyan is magsasaka. No? Yan lang ang parang resources ng mga income na paano na kung magkaroon pa ng mining. So, siyempre, hindi na kami makapagtanim ng mga mais, kung ano na pang mga itanim dyan. Kasi hindi na yung environment, masira na. Ang panawagan po namin sa kasalukuyang pamahalaan natin po ngayon, yung sa BARM po is hiningi po namin yung pagpapabilis po nung pag-award po ng CADTI, ng Ancestral Domain Title po ng Katutubong Teduray at Lamangyan. Yun lang po yung namin, and then malaya kaming mapataguyod o mapatakbo yung kumustom and tradisyon po ng Teduray at Lamangyan.